Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Mga panalig, ating pong sinasama ngayon sa ating Santa Misa ang kahilingan ng kagalingan ng ating mga kapanalig. Yan pong mga nararatay sa karamdaman, yun pong may malalalim na pinag-iisip, lalo na yun pong mga walang nakaalala at walang sumusubaybay. Ngayon po ating pinagdiriwang si San Pedro Bautista, si San Pablo Miquet ang mga kasama. Simulan na natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ikaw ang pinagmumulan ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling. Matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, buwan ng kanilang pagdadalangin para sa amin, mapangatawan nawa namin ang hanggang kamatayan. Ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari bisirong kambing, at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliat sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa isang saltik, sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasang pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang mandirigman ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan.
Kaya tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000 at noon igawad sa kanya ang korona ng pagkahari. Ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa. Sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya, iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga awit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng 1 taon. Ano pat umalingaw-ngaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan. Mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihang magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat, siya ay aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at mga asahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag na mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na nga ang pangalan nito. May nagsasabi na siya ay si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi namang siya ay si Elias, siya ay propeta katulad ng mga propeta noong una, anong iba. Sanabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli at nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias, ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nakimkim ng galit kay Juan. Hangad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya nagawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labi siyang nababagabag sa sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad
mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsasayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista. Sagot ng ina. Dali-dali nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matatanggihan ang dalaga. Kanyang inuutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Nilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga. Patuloy pa rin sa pagiging isang kapanalig at nakikinig sa atin. Marami pong ganyan, ginagawang companion o kasama sa buhay ang kanilang mga radyo o mga cellphone para po patuloy na makarinig ng mabuting balita. Tuloy pa rin po makarinig ng pagpapagaling. Kaya sinasama po namin kayo, sabi ko po, hindi natin kayo maiisa-isa. Pero mga kapanalig, alam po ninyo na tuwing healing mass, kasama po ang inyong mga intensyon. Ngayong araw po ay unang biyernes ng buwan ng Pebrero. So yung po mga nagdideposyon sa First Friday sa Sacred Heart of Jesus, ito po iyon. Pero ipinagdiriwang din po natin ang kapistahan ng 26 na martir sa Japan. Si Pedro Bautista po ay naipanganak sa Espanya noong 1542. Siya po ay sumama sa mga Fransiskano at naging bahagi po nito at inilaan ang kanyang buhay sa pangangaral at pagtuturo. Noon pong 1581, siya po ay napunta sa Pilipinas, kung saan siya po ay nanirahan dito at tumulong sa mga Pilipino sa loob po ng mahigit kumulang 9 na taon. Dahil nga lang po ay si Prince Philip II ng Espanya, pinadala si San Pedro Bautista sa Japan. Kaya alam ko po yung magpipiesta dyan po sa Frisco, yung malapit po dyan sa Muñoz. Kasi dyan din po ay namalagi siya. At ayun po sa kanyang diplomatic mission, siya naman po ay nagtagumpay at marami pong napaniwala at na-convert ng mga Hapon. Si San Pablo Miki naman po ay mula sa isang mayamang pamilya sa Japan. Siya po ay naging bahagi ng Kapisanan ni Jesus o Society of Jesus. At siya po ay naging epektibo bilang isang mamamahayag o preacher mula po sa Hideyoshi. Ito po ay nakaramdam na siya po ay kinakalaban ng mga Kristiyano. Kaya 6 po na Fransiskano, 3 Hapon na Jesuita, at kasamahan po ang 17 Hapon na bahagi po ng Third Order of St. Francis, kasama po ang 3 teenager, mga binatilyo, ang isa-isa pong pinadakip, pinagsama-sama. Kaya po noong February 5, 1597, sila po ay ibinitay at ipinako sa krus at sinibat po ang kanilang mga katawan. Si San Pablo Miki po ay ibinigay ang isa sa pinaka maganda niyang naibigay na sermon mula po sa pagkakapako sa krus. Sinabi po niyang makatapos ang ehemplo ni Kristo, kanyang pinapatawad lahat ng nais na siya ipapatay. Hindi daw po siya galit sa kanila at hinihiling na sa Diyos na sila ay kaawaan. At nawa ang kanyang dugo na dadanak ay maging kagaya ng ulan na didilig sa mga mananampalataya. Kaya po nung nagbalikan ng mga misyonero sa Nagasaki noong
1860s, nakita po nila na may isang komunidad ng mga Hapon na Kristiyano na ilang daang taon na po ang lumipas. Kanila pong sineryoso at binigyan halaga ang kanilang pagiging Kristiyano mula po sa mga punla na naitanim ni San Pablo Miki at ang kanyang mga kasamahan at nanatili silang Kristiyano. Kagaya naman po sa ating pagbasa ngayong araw, nakikita po natin ang isa sa mga pinakakilala na karakter ng Biblia na kilala natin. One of the most celebrated Bible characters that we know, lalo na po sa Bagong Tipan, ang nauna kay Jesucristo upang maghanda ng daan. Siya po ay naikulong, binihag hanggang mapagutan ng ulo. Kung mapapansin ninyo, meron pong kaparehong santong susunod sa kanya. Si San Pablo, ang aming pong exemplar at ang aming pong inspirasyon, Society of St. Paul. Nang ipinaresto po ni Herodes si Juan na pinabautismohan ni Jesucristo, siya ay hanggang ipinapatay nito. Mula po sa pagdakip at pagkamatay ni Juan Bautista, hudyat na po kay Jesucristo na simulan na ang kanyang trabaho. Dapat po nating alalahanin na kagaya po ng ibang mga Hudyo, si Kristo po ay sumusunod mula po sa mga nasusulat. Siya po ay kagaya ng ibang mga Hudyo ay naniniwala sa Torah at yung iba pang sinasabing bahagi ng Old Testament. Nakita po ni Jesus na ang pagdakip kay Juan, yung po yung public figure ng panahon na iyon, isang propeta ng Israel, inaresto at kalaunan nga po ay pinapatay. Dahil nga po ay kaaway ng kaharian. Pinapatay po siya noong mga hindi naniniwala sa Diyos. Si Juan Bautista po ay pinatahimik sa pagsasabi ng tunay at ang katotohanan tungkol po sa hindi magandang relasyon ni Herodias at ng kinakasama nito. Kagaya po ni San Pablo na nagsasabi ng katotohanan, gayon din po si San Juan Bautista na naghanda ng daan para sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanya po mga pananalita ay nakatulong para ihanda ang mga tao sa kanilang magiging katubusan na magagaling kay Kristo. Tinawag po niya ang mga tao at binigyan ng panibagong pagtingin kung paano ba susunod kay Kristo ang tunay na anak ng Diyos. Sinabi po niya sa kanila na ang isang inosenteng tao ay mapapatay, mapupunta sa kamay ng mga makasalanan. Siya po ay nagsasabi lamang ng katotohanan at ipinapalaganap ang salita ng Diyos. Ang kalaban po ay hari, hari na makamundo, hari na mamatay tao. Kung makikita po ninyo, parang ang mga karakter na ito ay buhay pa rin sa ating mundo. Nakita rin po natin kung paano ang katotohanan ay binabaluktot para po pagsilbihan lamang ang iba kung ano ang tama at dapat paniwalaan ng tao at hindi kagaya kung anong nasa saad sa Biblia at ano ang katotohanan sa mabuting balita. Gayon din po ba ang natin ginagawa sa ating mga buhay o susundin na lang natin kung ano yung popular at mas madali? Sa pagpugod po kay Juan Bautista, si Herodes po ang nawala ng ulo dahil pinili niya na kunin ang talagang gusto niya sa kanyang pansariling makamundong paraan, karangyaan, kapangyarihan, pero po ang tunay niyang hagad, ang mas pinili po niya na makiapid at hindi mabuhay sa katotohanan. Sinabihan na po siya noon ni San Juan Bautista kung anong katotohanan, kaya nga po siya inapalapit dito. Gusto niya itong pakinggan kahit siya kinokonsensya dahil alam niya yun ang katotohanan. Pero sabi nga po, ang konsensya ay likas na kakayahan ng bawat tao na maunawaan kung ano ang tama at kung ano ang mali. At sa lakas po ng pananaw na ito, kayang kontrolin, subaybayan, suriin at isagawa ang kanilang mga aksyon. Ngayon, kung ang konsensya po ninyo ay hindi na bumabagabag sa inyo, dapat na po kayong mabagabag. Kasi manhid na po ang inyong konsensya at tingnan niyo po saan kayo nito dadalhin. Walang iba kundi sa kapahamakan. Tingnan po ninyo ang nangyari kay Herodes.
Si San Juan Bautista po ang naging konsensya ni Herodes at ang konsensya ng bayan nagbubulag-bulagan sa tama, pilit na pinipili ang kamalian. Ngayon tanungin natin ang ating mga sarili, saan humuhugot ng lakas ng loob si San Juan Bautista para ituloy ang paglaban para sa katotohanan, sa kaharian ng Diyos at kay Kristo? Kung ano ang hindi popular, kung ano ang hindi katangi-tangi, kung ano ang nagpapahirap sa kanilang pinili para sa Diyos at para sa kaharian. Wala po silang pinag-iba sa ating mga santong pinagdiriwang ngayong araw, si San Pablo Miki at si San Pedro Bautista. Sana po ay ating matagpuan ang lakas ng loob, lakas ng pananampalataya na nagbigay ng pagkakataon na sila ay makatingala sa langit at makita ang pagliligtas ng Panginoon Hesukristo. San Pablo Miki, San Pedro Bautista at mga kasama, mga martir, ipanalangin po ninyo kami. Amen. Magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya naway makatagpo ng makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga martir ay ginugunita. Ang aming paghahain ay maging kasiyasya nawa sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ipagpagiging dapat ng aming mga dalangin ni alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamahan ay parangalan. Siya ay mga kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila ay namatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng mga naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa... Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, katinaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, mga religyoso, misyonero at tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Edelberto na tinawag mula sa iyong daigdig na ito nang siya'y binyagan at siya'y nakiisa kay Kristo sa pagkamatay, ngayon siya'y pumanaw, naway siya'y makaisa sa iyo ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at pagtuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawano at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose, ang banal na esposo, kaisa ng mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal, si San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, si San Padre Pio, si San Carlo Acutis, si San Pedro Bautista, si San Pablo Miki at mga kasamahang martir, na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, tagapagpagaling, ating ipanalangin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin, magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga
kapanalig ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyan. Sa pag-ibig niya ay huwag mapawalay kailanman, ayon sa halimbawa ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamahang martir, na mga martir mong hinirang, kami naway magtagumpay, alang-alang sa Kanya sa amin ay nagmahal, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na ipinagbuklod sa isang katawan, tayo manigluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig na nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit, ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipinapanalangin natin ang mga naghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinapagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumasa amin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at kapayapaan ng buhay. Amen. Cielo,
mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na sa ilalim ng kamangha-mangha mong sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming mga sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at nagahari, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo